Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi J. Zumo Jr., Lodi Veronica Barrios, Lodi Boy Palaboy, Lodi Kauri Paz, Lodi Alger Bernales, Lodi Bernard Mejos, Lodi Beda Bagay Jr., Lodi Erickson Duckett, Lodi Rolly Hayahay, Lodi Edwin Enriquez, Lodi Albert Clasio. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-6 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga tilamsik ng baga na pumapailan lang sa ere sa bawat patuloy na paghampas ni Song Baek sa nagbabagang espada, habang ang tunog ng bakal at apoy ay umaalingaw sa tahimik na paligid. Patuloy siyang mabilis na humahampas ng martilyo, mas mabigat at mas mariin ang bawat bagsak, na para bang may mabigat na damdaming pinapasan habang hinuhubog ang bakal. Sa bawat tama, mas lalo pang lumiliyab ang init ng apoy at lumalakas ang tunog sa loob ng pandayan. Habang nakatitig siya sa espada, marahang sumikip ang kanyang dibdib at sa kanyang isipan ay naisip, muli, lahat sila ay umaalis. Dahil mahina ako, si ama at si ina, pati na rin si kuya. At ngayon, pati na rin si lolo. Lahat sila iniwan ako dahil wala akong lakas. Malakas niyang papaluhan ang espada, habang sa kanyang isipan ay mariing sumigaw ang kanyang damdamin, hindi ko hahayaang mawala ka muli ng ganito. Habang ang bawat hampas ay tila sumasalamin sa kanyang determinasyon na hindi na muling mawalan. At pagkatapos, isang napakalakas na pagtama ang tumama sa malaking espada, na nagpalipad ng mga nagliliyab na baga sa paligid at nagpalakas ng tunog na umalingaw sa buong pandayan, na parabang sa isang iglap ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit, sakit, at determinasyon sa iisang hampas na iyon. Madilim ang kanyang mga tingin, halos magliyab sa tindi ng damdamin, habang sa kanyang isipan ay mariing umalingaw, hinding-hindi na muli. Wala na akong hahayaang mang-iwan sa akin. Makikita ang kanyang gamit na maso na nakadiin sa nagbabagang espadang kanyang pinapanday. At ang katahimikan ng sandali ay puno ng bigat ng kanyang pinanghahawakang pasya. At ilang sandali pa, muli siyang gumalaw at nagpatuloy sa pagpapanday, mas kontrolado ngunit hindi pa rin nawawala ang tindi sa bawat hampas ng kanyang martilyo. Sa di kalayuan, tahimik siyang pinagmamasdan ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at malalim na pag-iisip. Na para bang nakikita niya hindi lamang ang batang nagpapanday, kundi ang unti-unting pagbabagong nagaganap sa loob nito. Tahimik na napaliit ang mga mata ng matanda habang pinagmamasdan si Song Baek. At tahimik na naalala ng matanda ang sinabi sa kanya ng doktor, na sa totoo lang, malamang na hindi ka nalalampas ng 1 taon. Dagdag pa niya sa matanda na bitawan mo na ang lahat at mamuhay ka na lang ng komportable. At pagkalabas niya sa silid ng doktor, nakangisi siyang bahagyang napailing at marahang nasabi sa sarili. 1 taon pala, ha? At napatungo siya ng ulo, bahagyang napapikit habang marahang sinasabi sa sarili, wala naman talaga akong anumang pinagsisisihan sa buhay ko, subalit. Habang makikita si Lolo na dahan-daang naglalakad, napalingon siya nang mapansin si Song Baek na tahimik na sumusunod sa kanya, ilang hakbang sa likuran. Sinabi niya habang nakatingin kay Song Baek, ang malulungkot na mata ng batang ulilang yun, karaniwan man kung tingnan, ngunit tumatagos sa puso, ay tunay na nakaantig sa akin. Habang bahagyang mabigat ang kanyang tinig, at malinaw sa kanyang mukha ang malalim na pagninilay at pag-unawa sa pinagmulan ni Song Baek. Dagdag pa ng matanda habang nakatingin sa kanya, udyok lang yun ang damdamin ng isang matandang malapit na ring pumanaw. Dinala niya si Song Baek sa kanyang bahay, saka mahinahong nagsalita, gutom ka ba? At napasabi pa siya sa kanyang sarili na akala ko, ako ang kumupkop sa kanya. At ilang araw ang lumipas, patuloy na tumutulong si Song Baek sa matanda sa araw-araw na gawain. Unti-unti siyang nasanay sa ritmo ng buhay sa pandayan, hanggang sa lumaki siya na kasama pa rin ang matanda. Gumagawa sila ng mga kagamitang pangsaka at iba pang gamit sa panday. Balik sa matanda, bahagya siyang napayuko habang may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan ay marahan niyang naisip, pero lumalabas na ako pala ang kinupkop. Habang ramdam niya ang baligtad na ugnayan nilang dalawa sa paglipas ng panahon. Nagulat si Song Baek nang magsalita ang matanda, sa tingin mo ba ay ganoon lang kadaling mababali ang espada? Napatingin si Song Baek sa matanda,
At habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya, bahagya siyang natigilan at marahang nasabi, "Lolo." Sinabi naman ng matanda sa kanya habang papalapit na napakaingay na bata. Muntik mo na akong mapatay sa gulat, na may halong biro at pagod na aliw sa tinig. Tumugon si Song Baek, "Hindi po sa ganoon." Dagdag pa niya, bakas ang pawis sa kanyang mukha habang nag-aalalang nagtanong. "Maayos lang po ba kayo?" Ang sabi po ng doktor. Hindi na niya ito naituloy. Nang sabihin sa kanya ng matanda habang umupo na yung huwad na doktor na yun, sinabi rin niya 2 taon na ang nakakaraan na malapit na rin akong mamatay. Napangiti sa kanya ang matanda at sinabi pa na kaya huwag ka nang masyadong mag-alala. Dahil sa narinig niya, masayang napasabi siya na talaga po. Napataas ng kamao ang matanda habang sinigaw sa kanya na sa tingin mo ba nakakatawa yan kahit na sinusubukan mong baliin ang isang mahalagang espada. Ha, napasabi naman siya na hindi po, hindi sa ganoon. Ngumiti sa kanya ang matanda at sinabi na nagbibiro lang ako. Nagawa mong makabuo ng napakagandang tunog mula roon. Masayang napasabi naman si Song Baek sa isip na nakahinga na ako ng maluwag. Tila gumagaling na nga talaga ako. Sinabi sa kanya ng matanda na ikaw ang tatapos sa espadang yan. Nagulat naman siya na napasabi na ano po. Nag-aalalang sinabi pa ni Song Baek na seryoso po ba kayo? Tumugon sa kanya ang matanda na hindi mo pwedeng gawin ang mga mabababang trabaho habang buhay. Naniniwala akong kaya mo na ito ngayon. Tahimik lang si Song Baek na nakatingin sa ibaba. At habang hawak ang martilyo napasabi siya na nanginginig ang mga kamay ko. Masayang napangiti siya na sinabi pa na sa wakas. Kumikinang ang ligaya sa mukha niya habang sinasabi pa sa wakas, kinilala na rin ako. At pagkatapos, habang maingat niyang inilalagay ang espada sa nagbabagang hulno. Mahinahong sinabi ng matanda sa kanya na ang mga pangunahing kaalaman sa pagpapanday ng espada ay nakasalalay sa temperatura, at sa tamang init na kailangang kontrolin ng may eksaktong timpla, at nang tuluyang mag-alab ang apoy at mamula ang bakal, buong lakas niyang inangat ang malaking espada upang ipasok ito sa tamang init ng paghubog. At habang patuloy niyang pinupukpok ang espada, mahinahong sinabi pa ng matanda, at pagkatapos, ang patuloy na pagpapatibay. Habang ang bawat hampas ay umaalingaw sa loob ng pandayan at unti-unting humuhubog sa bakal tungo sa mas matibay na anyo. Mariing nakatingin sa kanya ang matanda habang tahimik na tila unti-unting bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Habang patuloy sa paghampas si Song Baek sa espada, mahinahong nagsalita pa ang matanda, Song Baek. Ang pag-aayos ng espada ay isang serye ng mga nakakainip na proseso, habang ang bawat salita nito ay kasabay ng tunog ng bakal na paulit-ulit na hinuhubog sa ilalim ng init at lakas ng pandayan. Dagdag pa niya habang patuloy na nakatingin kay Song Baek, ganoon din ang buhay. Kung makakayanan mong tiisin ang lahat ng mga paulit-ulit at nakakabagot na sandali. Balang araw, tiyak, balang araw habang unti-unting bumabagsak ang kanyang ulo. At ilang sandali pa, tuluyan siyang tumahimik sa pagsasalita sa sarili, at tila unti-unting nawala ng lakas ang kanyang leeg hanggang sa dahan-daang bumagsak ang kanyang ulo at mapatungo. At makikita ang isang malakas na paghampas ng martilyo sa espada, nakasabay nito'y sumiklab ang mga kislap ng nagbabagang bakal na tumalsik sa hangin. Na parang mga bituing panandali ang nagliyab sa gitna ng pandayan bago muling nawala sa kadiliman. Pawisan siya habang pansamantalang nakatingin dito, ang kanyang hininga ay mabigat at ang mga mata ay nakatuon sa nagbabagang bakal. At pagkatapos, masayang napasabi siya sa kanyang isip, habang napakinggan ang huling pagtama ng martilyo, na ang tunog na ito. Ito na nga, ang tunog ng pagsasanib ng mga bakal. At masaya siyang lumingon sa likod, bakas ang kagalakan sa kanyang mukha, habang malakas niyang sinigaw, "Lolo!" Narinig ko na ang tunog. Napuno ng sigla at pag-asa habang dala pa rin ang init ng pandayan sa kanyang paligid. Ngunit kasabay nito, agad na napalaki ang kanyang mga mata sa gulat, na para bang biglang naputol ang kanyang kasiyahan at napalitan ng kaba at pag-aalala sa kanyang nakita sa sandaling iyon. Nabitawan niya ang espadang pinanday niya, nakasabay ng pagbagsak nito sa lupa ay makikita pa ang natitirang init nito. Nakita niya ang matanda na tahimik lamang na nakaupo, nakatungo ang ulo at tila hindi na gumagalaw, mukhang kinuha na ni kamatayan. At sa mas malapitan, makikita ang matanda na may bahid ng saya sa kanyang mukha, tahimik at walang imik, na para bang sa kabila ng katahimikan ay may malalim siyang kasiyahang tanging siya lamang ang nakauunawa.
Dahan-dahan na lumalapit sa kanya si Song Baek, mabagal ang bawat hakbang habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa matanda, na para bang pilit inuunawa ang katahimikang bumabalot sa sandaling iyon sa loob ng pandayan. Nagsalita siya ng makalapit, nanginginig ang boses habang nakatingin sa matanda. Lolo, nagsanib na ang mga bakal, tapos na po ang pagkukumpuni. Hinawakan niya ito habang nanginginig ang kanyang mga kamay at nauutal na tinig, Lolo. Dagdag pa niya, habang makikita ang bahagyang ngiti sa labi ng matanda, na tila payapa at may kasamang malalim na kasiyahan, ay malakas niyang sinabi, idilat niyo ang mga mata ninyo. Tapos na ang pagkukumpuni sa espada. Biglang napasigaw si Song Baek sa matinding paghihinagpis. Isang sigaw na puno ng sakit at emosyon, habang tila bumuhos ang lahat ng kanyang naipong takot at pag-aalala sa isang sandali. Mahigpit niyang niyakap ang matanda habang patuloy na sumisigaw ng malakas, na para bang ayaw niya itong pakawalan sa takot at pag-aalala, habang nanginginig ang kanyang katawan sa bigat ng emosyon na bumabalot sa kanya. Ang lumbay na yun ay hindi lang para sa pagkamatay ni Oh Jong-dong. Iyon ay isang iyak ng pagtanggap na lahat ng nagmahal sa kanya ay unti-unti nang umaalis. At dumating si Dongbang Chanho sakay ng karawahe, mabilis ang takbo papalapit sa bahay nila. Inilabas ni Ri ang kanyang ulo sa bintana ng karawahe, sabik na tumingin sa bahay ni na Song Baek, at masiglang nagtanong, gaano pa katagal? Nagulat naman ang sundalong bantay niya at agad na sumigaw, binibini, mapanganib po. Napasabi naman si Dongbang Chanho. Ang ama ni Ri, habang nakatingin sa kanya nang may bahagyang ngiti at pag-usisa, ganoon mo ba talaga kamis ang batang yan na si Songga? Bahagyang nagulat si Ri sa kanyang narinig, agad siyang napalingon sa kanyang ama na si Dongbang Chanho, habang bahagyang namula ang kanyang mukha at masayang napangiti. Napahawak sa balbas ang kanyang ama na si Dongbang Chanho, bahagyang nakapikit habang napasabi sa isip na tila gustong-gusto niya ang batang iyon na si Song Baek. Ang munting makulit na yon. Habang papalapit ang karwahe sa bahay, biglang napasigaw si Ri, nakikita ko siya roon. Habang excited na itinuturo ang direksyon, muling napasigaw ang sundalong nagbabantay sa kanya, binibini, mapanganib po. Masayang pumasok sa bahay si Ri, halos hindi mapigil ang kanyang saya habang tumatawag, ako ito, si Rimei, na may halong excitement at pag-asang makita si Song Baek agad. Nagsalita naman siya na dumating ka na? Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Ri nang makita niya si Song Baek, mula sa masiglang ngiti ay napalitan nito ng bahagyang pagkabigla at pag-aalala at napasabi pa Songga. Nakaupo si Song Baek sa sulok. Tahimik at mag-isa, habang yakap ang kinumpuning espada ang kanyang mukha ay malungkot na nakatingin sa ibaba. Habang nakatingin sa kanya si Rin. At makikita ang matalim na tingin ni Song Baek na nakatuon kay Ri, seryoso at hindi agad mabasa ang laman ng kanyang isip. At ilang sandali pa, makikita na silang nakatayo sa harap ng libingan ng matanda. Tahimik ang paligid, tanging hangin lamang ang marahang humahaplos sa kanila, habang si Song Baek at Ri ay kapwa nakatayo sa katahimikan, binabalot ng lungkot at paggalang ang sandaling iyon. At makikita ang kanyang lapida na nakaukit ng maayos, na may nakasulat, himlayan ng dakilang panday, si Oh Jong-dong. At ilang sandali pa, bahagyang nanigas si Ri at unti-unting napahikbi, habang nangingilid ang kanyang mga luha. Napahawak si Ri sa kapa ng kanyang ama at tuluyang napaiyak ng malakas. Hindi na napigilan ang bigat ng kanyang damdamin. Agad siyang hinawakan ng sundalo sa balikat at mahinaong nagsalita, binibini, malamig na po. Bumalik na muna tayo sa karwahe. Sumagot si Ri habang patuloy na umiiyak, pero, at ilang sandali pa, unti-unti na silang umalis, habang sinabi ni Ri na kakaawa lang talaga si Songga. Na may bakas pa ng lungkot sa kanyang tinig. Tahimik namang pinagmamasdan siya ng kanyang ama habang papalayo sila, samantalang si Song Baek ay nanatiling nakatayo sa harap ng puntod ng matanda. Tahimik na nakatingin sa lapida. Napahinga ng malalim si Dongbang Chanho habang bahagyang napapikit, na para bang sa sandaling iyon ay pinapakalma niya ang bigat ng kanyang iniisip. Tumingin siya sa puntod habang tahimik na bumibigat ang kanyang damdamin, at sa kanyang isipan ay marahang naisip, huli na ang lahat, gusto ko sanang bayaran ang utang na loob ko sa iyo, Master O, kahit na ito ay huli na. Kung nahanap ko lang sana kayo ng mas maaga ng kaunti. Dagdag pa niya sa kanyang isipan. Nga pala, ang batang yun, si Song Baek, sinabi niyang siya mismo ang tumapos sa espada. Makikita si Song Baek na nakatingin sa puntod,
Tahimik at mabigat ang ekspresyon habang ang katahimikan ay bumabalot sa paligid, at sa kanyang isipan ay sumagi ang obserbasyon ni Dongbang Chanho na, batay sa katotohanang siya rin ang sumulat ng epitaph o inscription sa puntod ni Master O, malinaw na hindi siya basta karaniwang tao kundi mukhang may malalim na pinag-aralan. At pagkatapos, mahinahong nagsalita si Dongbang Chanho sa kanya na Songba Ek ba ang pangalan mo? At agad namang napalingon si Songba Ek bago sumagot ng magalang, opo. Dagdag pa niya sa kanya na kung wala ka ng ibang mapupuntahan, gusto mo bang sumama sa amin? At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata. Ika-7 kabanata, sa pagpapatuloy. Tahimik lang na nakatingin sa kanya si Songba Ek, na natili siyang nakatayo, at sa kanyang isip sinabi niya na lahat ng kumapkop sa akin, iniwan din ako. Aabandonahin na naman ako, pumikit siya ng mariin, parang sinusubukang pigilan ang bigat na bumabalik-balik sa dibdib niya. Hindi na ako papayag na maiwan pang muli. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Hindi na kagaya kanina na nanginginig o nag-aalinlangan, may bigat pa rin. Pero mas buo na ngayon ang tingin niya. Mas matalim, mas seryoso, at malamig pero maayos ang boses niyang sinabi na salamat sa alok niyo, pero kailangan ko itong tanggihan. Tahimik lang na nakatingin sa kanya si Dongbang Chanho, walang agad na reaksyon sa mukha nito, walang ngiti, walang pagkunot ng noo. Parang pinipigilan ang anumang emosyon na unang gustong lumabas. Saglit na tumahimik si Dongbang Chanho matapos ang kanyang mga sinabi. Hindi na siya nagpilit magsalita pa. Sa halip, bahagya siyang nagbaba ng tingin at pumikit ng sandali at sinabi sa kanyang isipan na sayang. Napakatalento mo pa namang tao. Naglakad na ito ng tahimik palayo, mabagal ang bawat hakbang na tila mabigat pero kontrolado, at habang unti-unting lumalayo ay maririnig pa ang mahinang boses na tila hindi na humihingi ng sagot kundi nag-iiwan na lamang ng huling paalala, sige, kung gayon, mag-iingat ka. Agad namang ibinaba ni Songba Ek ang kanyang ulo na tila pasasalamat sa kanya. Nagulat naman si Dongbang Chanho nang makita ang anak niya na biglang kumilos, mabilis na tumatakbo. Halos walang pag-aalinlangan, diretso ang direksyon papunta kay Songba Ek na tila ba may hinahabol na emosyon na hindi niya maipaliwanag o mapigilan. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Songba Ek, mahigpit ngunit nanginginig ang kapit, na para bang natatakot siyang pakawalan ito. Nagtataka naman si Songba Ek, kaya napatingin siya sa kanya, at sinabi na Rime habang sinusubukang unawain ang biglaang paghawak nito sa kanya. Habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay, nagsalita si Ri na may namumulang mukha at bakas ng pag-iyak, nanginginig ang tinig habang sinasabi, sumama ka sa amin, Songga, na puno ng pakiusap at emosyon na tila pilit nilalabanan ang bigat ng damdamin. At lumipas ang ilang oras, pabalik na ang karwahe habang sakay sina Dongbang Chanho at Ri, tahimik na binabaybay ang daan patungo sa kanilang tahanan. At ang paligid ay nababalot ng katahimikan habang ang mga sundalo ay nakasakay sa kabayo. Sumama rin pala si Songba Ek sa kanila, tahimik na nakapwesto sa likod ng sundalong nagbabantay kay Ri. Tahimik lang siyang nakatitig, habang ang kanyang mga mata ay bakas ng malalim na pag-iisip, na para bang maraming tanong ang umiikot sa kanyang isipan ngunit pinipili niyang manahimik. Naiisip niya ang sinabi sa kanya ni Rina, sumama ka sa amin, Songga, at sa sandaling iyon ay muling bumalik sa kanyang isipan ang bigat ng pakiusap nito. Sinabi pa niya sa kanyang sarili habang makikita ang isang kamay na humawak sa kamay na malamang na awa lang yun. Ang inosenteng awa ng isang batang babae. Dagdag pa niya pero ang init ng kanyang maliit at maseselang kamay, iyon ang bagay na palagi kong hinahanap-hanap. May madilim na reaksyon sa kanyang mukha habang tahimik siyang nakatingin sa unahan, at sa kanyang isipan ay napasabi siya, bagaman labag sa loob kong sinunod ang pagpipilit ni Rimei. Hindi na niya ito naituloy. Nang nagulat siya nang may malakas na nagsalita na nakarating na tayo. At sinabi ng sundalo sa kanya sa mahinahong tinig, nakarating na tayo, kaya bumaba ka na. At makikita na bumaba siya mula sa kabayo ng maingat at tahimik. Tahimik siyang nakatingin sa unahan, na para bang bahagyang namamangha sa kanyang nakikita. At sa kanyang isipan ay napasabi siya, ito ay ang tahanan ni Dongbang Ri. Habang ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki sa gulat at pagkamangha, at ang katahimikan sa paligid ay tila mas lalong nagbigay diin sa bigat ng sandaling iyon. At sinalubong sila ng mga babaeng tagapaglingkod,
na nakayuko at nakapikit ang mga mata bilang paggalang, sabay nilang sinabi, "Maligayang pagbabalik, Master," habang maayos at magalang ang kanilang pagtanggap sa kanilang pagdating sa tahanan. Agad na tumakbo si Ri papasok sa loob, habang masiglang sumisigaw, "Yaya!" Napuno ng galit at sabik. Niyakap ni Rime ang kanyang yaya ng mahigpit habang humihinga ng malalim. At pagkatapos, sabay-sabay na yumuko ang mga tagapaglingkod at magalang na nagsabi, "Maligayang pagbabalik, Master," habang nananatiling maayos at formal ang kanilang tindig. At ang tahimik na kabahayan ay muling napuno ng pakiramdam ng paggalang sa kanilang pagdating. Napasabi sa kanyang isip si Song Baek habang pinagmamasdan ang paligid, hindi ito kapanipaniwala. "Akala ko malaki na ang bahay namin, pero walang sinabi ang bahay namin dito," habang ang kanyang mga mata ay patuloy na naglilibot sa lawak at karangyan ng lugar na kanyang kinaroroonan. Tahimik na napatingin ang yaya ni Ri kay Song Baek. Mahinahon ngunit mapanuri ang kanyang tingin, na para bang sinusukat kung sino siya at kung ano ang kanyang intensyon sa pagpasok sa loob ng marangyang tahanan. At pagkatapos, magalang na nagtanong ang yaya, "Amo, pero sino po ang batang yan?" Habang nakatuon ang tingin kay Song Baek, at agad namang napalingon si Ri, bakas ang bahagyang gulat sa kanyang mukha sa naging tanong. Agad namang sumagot si Ri, "Siya si Songga." Bahagyang nanlaki ang mga mata ng yaya at napasabi na, "Songga, kamo." Na serisong sinabi naman sa kanila ni Dongbang Chanho na siya ang batang isinama ko. Nagulat naman ang mga tagapaglingkod nang marinig yun. Habang si Ri naman ay nanatiling masaya, bakas ang tuwa sa kanyang mukha sa naging pagtanggap at pagkakakilala kay Song Baek sa loob ng tahanan. Makikita naman ang mukha niyang hindi makapaniwala, na napasabi pa na ano. At pagkatapos, nagsimulang magbulungan ang mga tagapaglingkod sa isa't isa. Bakas ang pagtataka at pag-uusisa sa kanilang mga tinig habang palihim na sinusuri ang bagong dating at ang biglaang pagpasok niya sa loob ng tahanan. At tinawag naman ni Dongbang Chanho si Mo Yang, at agad itong tumugon, mabilis na lumapit na may magalang na tindig, handang makinig sa anumang utos na ibibigay sa kanya. Habang naglalakad si Dongbang Chanho paalis, mahinaong sinabi niya kay Mo Yang, "Simula ngayon, ikaw na ang may pananagutan sa kanya." At biglang natigilan si Mo Yang, bahagyang nanlaki ang mga mata bago napasigaw sa gulat, "Ano?" Napatigil si Dongbang Chanho sa paglalakad at lumingon kay Mo Yang, malamig ngunit may bahid ng pagsusuri ang kanyang tingin habang nagsabi, "Ano? Bakit? Ayaw mo ba?" Agad namang natigilan si Mo Yang, bahagyang nagpanik ang ekspresyon bago mabilis na sumagot, "Ah, hindi po, wala pong problema." At napahinga ng malalim si Mo Yang, sabay pikit ng kanyang mga mata habang pilit niyang pinapakalma ang sarili. Na para bang sinusubukang tanggapin ang bigat ng bagong responsibilidad na iniwan sa kanya ni Dongbang Chanho. At pagkatapos, muling iminulat ni Mo Yang ang kanyang mga mata at seryosong tumingin sa kanya, bago niya sabihin sa matatag na tinig, "Sumunod ka sa akin." Habang naglalakad, napapikit siya at napabuntong hininga, at sa kanyang isipan ay napasabi, "Sa dami ng karanasan ko, magbabantay lang pala ako ng bata." Natahimik naman na pinagmamasdan siya ni Song Baek. Tahimik siyang sinundan ni Song Baek. Walang imik at maingat ang bawat hakbang. Habang nakasunod siya, nakatungo ang kanyang ulo at tahimik na naglalakad sa likuran, habang ang mga tagapaglingkod sa paligid ay palihim na nakatingin sa kanya at nagbubulungan. At sinabi pa niya sa kanyang sarili, "Noong oras na yun, hindi ko naintindihan kung bakit gulat na gulat silang lahat." Na nagbubulungan ang dalawang ito na sinasabi ng isa na kaya, "Alam mo ba?" Na napasabi naman ng isa na talaga ba? Napatingin ang dalawa sa kanya nang makita siya, na tila biglang napatigil sa kanilang pagbubulungan. Habang nakalampas na siya, tinawag siya ng mga ito mula sa likuran, na tila may nais pang itanong o kumpirmahin, habang ang kanilang mga tinig ay may halong pag-aalinlangan at matinding pag-uusisa. Mariin ang kanyang tingin na sinabi pa niya na ang pagpapasok ng isang bata sa pamilyang Dongbang, na walang tagapagmana, ay nangangahulugang pagdadala ng isang kahalili. At makikita na lumaki na siya at tumikas ang tindig. Ang kanyang anyo ay naging mas matatag at mas kahanga-hanga tingnan, na tila ang dating batang tahimik ay unti-unting nahuhubog bilang isang taong may sariling lakas at presensya. Makikita siyang umaakyat patungo sa training ground, matatag ang kanyang hakbang at tuwid ang tindig. Agad namang sinabi sa kanya ni Mo Yang sa malamig at seryosong tinig, "Huli ka na." Tumugon siya habang kumukuha ng kahoy na sandata,
Mahinahon ngunit may paggalang, paumanhin po. Naantala ako dahil kailangan ko pang ihatid ang batang binibini. Habang inaayos niya ang kanyang tindig at naghahanda sa pagsasanay, mahinahon niyang tinawag, General Moyang, habang nakatuon ang kanyang tingin sa harapan at handa na sa susunod na utos o pagsubok. Naghanda naman si General Moyang, nakangising sinabi niya na ikaw na bata ka. Sinabi ko na sa iyo na tawagin mo akong kuya, habang nakapwesto siya sa harap ni Song Baek at tila handa na rin sa pagsasanay. Seryosong sumagot si Song Baek habang mas hinigpitan ang hawak sa kahoy na sandata at inihanda ang sarili. Paumanhin po, pero sa lahat ng utos, ito ang pinakamahirap sundin para sa akin, habang nananatiling matatag ang kanyang tindig sa gitna ng training ground. Muling sinabi sa kanya ni General Moyang na naghahanda ka ba ng maigi para sa pagsusulit sa martial arts. Hinarap niya ang sandatang kahoy na sinabi niya na araw-araw po akong nagsasanay gamit ang tekniko ni Kang Solko. Habang naglalakad si General Moyang sinasabi niya na, mabuti, kung ganoon. Mabilis na tumalon si General Moyang pasugad kay Song Baek, bitbit ang kahoy na sandata habang umaalingaw ang kanyang tinig, tingnan natin kung gaano ka na talaga kagaling. Habang mabilis na sumiklab ang kanilang pagsasanay sa gitna ng training ground. Naharang ni Song Baek ang malakas na paghampas ng kahoy gamit ang sarili niyang sandata, at kitang-kita ang puwersang damaloy sa pagtama nila. Muling winasiwas ni General Moyang ang mahabang kahoy sa gilid ng buong puwersa. Mabilis ang galaw at mabigat ang diin ng bawat palo, habang sinasabi niya, subukan mo ring harangin ito. Habang humahawi ang hangin sa bilis ng kanyang atake at muling lumalakas ang tensyon sa training ground. Naharang naman ni Song Baek ang hampas, at makikita ang matinding impact sa pagkiskisa ng dalawang kahoy. Sa kanyang isip ay napasabi siya, ang tekniko na ito ay siguradong estilo ni Kang Solko. At makikita na lahat ng atake ni General Moyang ay maingat na naiiwasan ni Song Baek. Mabilis ang kanyang galaw habang binabasa ang bawat kilos ng kalaban at sinasalubong o iniiwasan ang bawat hampas ng eksakto sa tamang sandali. Sa kanyang isipan ay napasabi siya, isang simpleng tekniko ng sibat, ang Six Harmonies Spear Technique, na pinatindi gamit ang tamang daloy ng enerhiya habang nakasakay sa kabayo. Malakas pang sigaw ni General Moyang habang muli siyang sumugod, puro depensa ka na lang ba? Napangiti si Song Baek, bahagyang tumilim ang kanyang tingin habang patuloy na nagmamasid sa galaw ni General Moyang. Sa kanyang isip ay napasabi siya, tila uminit na ang kanyang dugo, kung ganoon, oras na para magsaya. Napasabi naman sa kanya si General Moyang na anong tinatawa-tawa mo dyan, ikaw na bata ka. Sa tingin mo ba kaya mo akong tapatan sa ganyang lagay? Dagdag pa sa kanya ni General Moyang na talaga namang tumitindi ka na, Song Baek. Sinabi pa niya habang hawak ang kahoy na wala ng ibang paraan. Nagulat naman siya sa kanyang nakita. Pinaikot ni General Moyang ang kanyang sandatang kahoy, mabilis ang galaw habang tuloy-tuloy siyang sumusugod kay Song Baek, at malakas na sinigaw, subukan mong iwasan ito. Habang humahati sa hangin ang bilis ng kanyang atake. At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata.